Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba yung budget mo dito for 1 month kapag nagtatrabaho ka sa Hong Kong? So dito guys, meron kaming 4 days na regular na off, and then kapag may holiday pa kami, edi mas mapapagastos ka. Ang tanong, magkano nga ba yung kailangan mong itira para meron ka para sa sarili mo kapag araw ng day off mo? So, ako dati, nagbabudget ako ng 550 to, nung bago ako, 700 yung budget ko. Pero nung nagkautang ako, mabot na lang siya ng 500. Pero kasi, ginagamit ko naman yung card ko pang swipe, kaya parang sobra na din. So, magasto siya dati kasi nga naggagala pa ako. Pero ngayon na hindi na ako gumagala, dito lang ako sa bahay. So, hindi siya magastos na. Ano-ano na lang ako, lakad-lakad na lang ako, edi mas marami na akong gamit na nabibili ngayon kasi nga mas marami na akong pera na pangbili ng gamit ko. Hindi katulad dati, inuuna ko gumala, ganyan. Wala ako masyadong mga damit dati, ngayon marami na. So, magkano nga ba yung budget dapat? Every holiday, nagbabudget yung iba ng 100. May iba na umaabot ng 2,000 yung budget nila. May iba na, depende sa tao. May iba nga na 250 lang yung budget nila. Hong Kong dollar yung pinag-uusapan natin dito. So, 250. Yun naman, nagluluto sila sa bahay, tas binibitbit nila palabas, doon sila kumakain. So, maganda yung ganun kapag yung amo mo hindi mahigpit. Kasi makakabili ka naman ng mga pagkain na iluluto mo. Yung mga gulay, seafood, ganyan. May mga shrimp na tig-10 yung tumpok sa market, merong isda, ganyan. So, makakaluto ka, marami na yun. Mabibigyan mo pa yung mga kaibigan mo kung gusto mo. So, makakatipid ka. Dati, ganyan yung ginagawa ko. Nagluto ako ng sinigang, ilang araw ko yung kinain hanggang holiday ko. So, at least, diba, ang $60 ko, marami na akong kinain nun. Pero kapag sa labas ka kumain, yung $100 mo, is sakto talaga siya isang holiday. So may 4 na holiday, so 400. Ang sobra dyan is bili-bili mo ng prutas mo, kung ano-ano, yung mga hygiene mo, yung shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush, ganyan, napkin. So may mga gusto ka pa minsan, yung iba pang kilay, mga kung ano-anong pangmukha. So kaya umabot siya ng 600, 700. Pero kung parati kang gumagala sa Central and malayo ka, magasto sa pamasahe. Kaya mas makakatipid pala talaga. Dati is naglalaan ako ng 100 Hong Kong dollar para pang top up lang sa octopus ko, para panggala-gala ko. Pero ngayon hindi na. Hindi ko na nilalagyan yung octopus card ko, na hindi katulad dati na nilalagyan ko talaga siya. So, laking tipid nang hindi ka gumagala kasi yung pamasahe. And then, gastos mo din is yung load. Yung load ko is mahal. Pero mura na nga daw to compare sa iba. 100 Hong Kong dollar. Gamit ko is Kabayan na SIM card. For 1 month yon, only data. Pero parang 28 days lang ata to. Kasi wala pang 1 month, ma-expire na siya. Kaya kailangan mag-load ka na uli. So, ito yung gamit ko kasi nga, kailangan ko sa YouTube ko, only kailangan. Kasi kumakain ng maraming data yung kada upload ko ng video. So, nasira tong cellphone ko kasi nga, grabe ako maka-upload. Habang natutulog ako, yung cellphone ko, 3 video yung naka-upload. So, ang isang video, inaabot ng 16 minutes. Ilang ano mo yan i-upload. Minsan, umaabot ng 4 hours mo i-upload yung isang video. Kaya, tinutulugan ko yan siya. So, yun, magastos sa load, and then, pamasahe, pagkain. May mga mura naman dito, KFC, Jollibee nga, hindi na siya masyadong affordable kasi maliit lang yung chicken and then 1 rice, tapos 35 siya ata dati, nakalimutan ko na. Pero sa KFC, 37, 2 pieces na chicken, tapos parang 2 serve na rice, tapos may mushroom, and then corn, tapos merong soft drink. So, busog na ako sa isang ganun sa 37 pesos. Sa 37 Hong Kong dollar, hindi na ako makalakad sa kabusugan. Kaso nga lang, makakaumay. Ilang buwan ko nang kinakain yan. So, minsan pag nagkikrave ako ng iba, nagtatry ako, pero nadi-disappoint din ako kasi
balik na naman ako sa KFC kasi ay pangit yung natikman ko, ayoko na uli doon, balik na naman ako sa KFC. So yung second na masarap din is Yoshinoya. Piliin nyo yung large para maraming pagkain, pero kulang pa din yun sa akin, kaya yung KFC talaga na 2-piece chicken tsaka 2 rice, yun talaga yung sold sa akin. Malaki yung tiyan ko guys, kahit payatot ako, palakain talaga ako kahit dati pa. Mabilis matunaw yung kinain ko, kaya nainggit sila sa katawan ko kasi nga, eto nga daw, ganyan. Pero ako, nainggit ako sa katawan nila kasi konti lang yung kinakain nila, tumataba sila. Ako kahit lamunin ko pa lahat yan, basta marami akong trabaho, miliit yung katawan ko. Alam mo yung ganto siya. So, gastos nyo is magtira kayo ng mga 800 Hong Kong dollar. Kasama na dyan yung mga gamot-gamot. Minsan nag-crave ka, halimbawa punta kang sentral. Lalo ako, nasisira yung budget ko pag pupunta akong sentral. Kasi pumupunta ako doon sa Kimberly Lunch. Yun talaga yung pinupuntahan ko parati pag gusto kong kumain. Kasi yung papaitan nila doon is, yun yung favorite ko sa lahat. Nauubos ko yung isang serve na good for 3 people. Kinakain ko yun mag-isa lang. Tapos, yung kanin nila doon is unli. So, nakakaubos ako ng 3 cup. Dati, cup yung binibigay nila. Ngayon, sandok na lang. Kaya nakakahiya manghingi ng kanin. Kasi, kulang ng kulang. Kung kinap nila yan, edi mga 2 kalahati siguro. Tapos na ako, sandok-sandok lang. Nakakailan pa ako minsan. So, siguro 700, 800. Minsan kasi, dati, once a month, maalis ako. Ganyan. Pero may time din dati na sobrang gastador ko. Umabot ng 1,200 yung Hong Kong dollar yung nagagastos ko. Yun yung time na grabe yung gala namin. Maabot kami kung saan-saan. Alam mo yung Lantau, ayan, Lama Island, Chong Chau. Naikot namin yan. So malalayo yan. 2 beses ka pa sumakay. Sakay ka muna ng train, sakay ka ng bus, ganyan. Sakay ka pa ng boat. So ganyan yung nangyari pag pupunta kaming sa Ikong. So malayo, as in. Pero kasi gala, kaya pero nung huli na, nasa said na talaga yung ipon ko. So sabi ko, titigil muna ako, tama na muna tong gala. Kasi nga, parang naikot ko naman na yung Hong Kong, okay na ako. So, yung nakakasatisfy lang talaga sa akin, yung parang naka-reach na ako ng level. Yun yung napuntahan ko yung Disneyland, yung gusto ko talagang puntahan. Kaya pagkatapos nun parang, okay na ako. So, yung nakapasok talaga ako. Kasi 2 beses ako pumunta ng Disneyland, nasa labas lang. So, sabi ko talaga dream ko pumunta sa lobby. Ang mahal. Nasa 1,100 ata yung Hong Kong dollar yung ticket. Nantay ko muna na pumunta dito yung boyfriend ko para makapasok kami. Para siya yung bumili ng ticket sa akin. So, yun. Satisfied na. Pwede naman kayong pumunta kung saan-saan. Ako hindi ako mahilig mag-park kasi maraming maliliit na nick-nick tawag nila dyan. Nangangagat. Ayan, so masakit siya and talaga mantal. So, hindi ako mahilig mag-park. Pero karamihan sa mga OFW is nasa park sila tumatambay. Kasi nga, makakapagpahinga sila, naglalagay sila ng tent. So, yun yung mga OFW na walang sariling kwarto or yung kapag nasa bahay sila, inuutusan sila. Yung mga amo na buraot. So, ako yung amo ko, mas pabor sa kanya na hindi ako lumabas kasi masaya siya dun. Ibig sabihin, hindi ako gumagawa ng kalokohan sa labas, hindi ako namumukpok, hindi ako nagaganon. So, mas okay sa kanya. Wala kang marinig sa amo ko. Mas gusto niya pa yun na nasa bahay lang ako, nalabas lang pagkakain, tas babalik agad. Mas okay sa kanya. Ayan. Kaya, nakakatipid ako ngayon kung sa tipid lang. Yun nga lang, binibili ko din ng kung ano-ano kasi nga, lalo nung nagpa-box ako, marami akong naipon dito sa bahay. So, yun yung pinang-box ko lahat. Napuno yan dito. So, ngayon, napuno na naman uli. Pero, tatanggalin ko na naman to lahat. So, hindi nag-aalala yung amo ko na, kasi nga, tinatago ko siya. So, hindi niya napapansin. Marami na kahit higaan ko sa taas dati, marami yan dyan. So, yun yung parang naging, ko ngayon, naging healing ko. Yung mag-shopping, yung mag-ikot-ikot. Kaso, nagkakasakit ako halungkat ng ukay-ukay. Yun yung parang, lalo pag parang satisfying kapag halungkat ka ng halungkat, tapos nakakita ka ng pinakagusto mong damit or pinakagusto mo na ay talagang tapos isang beses nag-ukay-ukay ako. Yung bulsa ng isang pantalon, bakit matigas to? Tapos pagtingin ko sa loob may 10 Hong Kong dollar. So kinuha ko, binili ko ng Uniqlo na t-shirt. So, yun lang, na-share ko lang. Dapat meron kayong mga 800, 700, 500, 600.
ganyan yung laman ng ano nyo, ng pera nyo. Pag nag-holiday kayo, budget nyo talaga yan para sa sarili nyo. Hindi nyo pwedeng iubos lahat kasi nga isipin nyo nagtatrabaho kayo. Ayan, dati inubos ko lahat, pero nung time na yon meron naman akong sahod sa YouTube. Nagtaka yung kaibigan ko, sabi, ano yan, wala nang natira sa'yo kasi pinadala ko nung time na yun 34,000 ata, December. Wala nang natira sa'yo. Sabi ko, meron pa naman, may sahod ako sa YouTube. Sabi ko ganon. So yun yung ano sa akin kasi yun yung sideline ko. So thank you for watching and love you all. Bye.